Ako po si Governor Vilma Santos Recto ng Batangas at ang aming pong lalawigan ay mayroon pong populasyon humigit kumulang 2.3 million. Pangwalo po kami sa may pinakamalaking populasyon sa ating pong bansa. Ang aming pong lalawigan ay lugar po ng mga bayani at makabayan. Destinasyon din po kami ng mga turista dahil po sa napakayaman naming kalikasan. And the third largest lake is here, Taal Lake. Nandito po yan sa Batangas. Our seawater with a coastline of 492 kilometers hosts a number of marine protected areas. The most famous of which, the Verde Island Passage, center of the center of marine biodiversity. Katulad din po ng ibang lugar sa ating bansa, kahirapan din po ang pangunahing problema ng aming lalawigan. Noong umupo po ako noong 2007 bilang gobernador ng Batangas, the poverty incidence among families was 25%. The challenge therefore was how you are going to reduce poverty. Poverty has a cruel effects. Pag alam nating mahirap, ito po yung mga hindi nakakapag-aral, hindi po nakapagpapagamot ng tama, hindi po nakakakain ng wasto, hindi po sila nagiging malusog. At pag ganito po ang sitwasyon, kamukha po noon na naranasan ko, ay talaga pong walang matibay na kinabukasan ang aasahan. Ang isa pa pong malaking problema ang kinakaharap namin sa ngayon ay ang pagbaba po ng kwalidad ng tubig po ng aming lawa ng Taal. Dahil po sa sobrang dami ng mga fish cages na nandoon at ang feeding practices ng mga may-ari po ng fish cages na ito. Ang pagtatapon po ng mga human and animal waste sa lake o sa aming pong lawa ng Taal na ang nangyayari ginagawa po itong septic tank. Isa po ito sa nagpapalala ng problema ng aming pong lawa ng Taal na ang karamihan pong kabuhayan ng aming pong mga kababayan ay nanggagaling po sa lawa ng Taal. Ako po'y naniniwala na meron tayong magagawang positibong pagbabago sa buhay po ng ating mga kababayan kung gagampanan po natin ang ating pong tungkulin at paglilingkod sa kanila ng totoo, tapat, pagtutulungan o yung tinatawag naming partnership at may tama pong estratehiya o yung tamang visyon para masolusyonan yung pangangailangan ng iyong mga kababayan. At ang pinaka-importante, ang pagkakaroon ng magandang programa para po sa makabuluhang pagbabago. Nung unang naupo po ako sa unang termino bilang gobernador ng lalawigan ng Batangas, ang unang-una po namin ginawa ay yung tinatawag naming housekeeping. We did it for 5-6 months. Yun po ay para alamin ang tunay na katayuan ng aming pong lalawigan. At dito po nabuo yung tinatawag po naming HEARTS program, Basic Needs. Alam niyo po, sa totoo lang, ang lahat ng problema, basic pa rin. At ang acronym HEARTS, ang ibig sabihin ng pinakamalaking pondo po ng lalawigan ng Batangas o ng provincial government went to HEARTS program. If I may, acronym HEARTS po ito. H stands for health. Unang-una pong binigyan namin ng pinakamalaking bulk ng aming budget ay aming pong pangkalusugan. We have 12 district hospitals in the province. And the worst part, nung ako po'y pumasok, kahit na meron kang public hospital, ang mahirap po, pagpunta doon ng mga nangangailangan at mahihirap, wala pong gamit at walang gamot. So, napipilitan ng mga mahihirap pumunta sa private hospital na wala silang choice kundi magbayad ng malaki. Kaya, ang biggest bulk ng budget, inilagay po namin sa pangkalusugan. So, H stands for health. Ginastosan po namin na magkaroon ng facilities, magkaroon po ng enough manpower ang aming pong mga public hospitals na sa ganon makapagsilbi po kami ng tama sa pangangailangang pangkalusugan ng aming kababayan. So, H for health, E for education and environment. So, pangalawa rin po ang napakahalagay edukasyon. Nung ako rin po'y pumasok, nalaman ko rin po na napakaraming mga bata po from elementary hanggang secondary ang hindi po nakakapag-aral. Unang-una, malalayo po ang paaralan sa kanila pong mga bahay. At kaya ang ginawa po namin, binigyan namin ng prioridad sa pangangailangan ng edukasyon na matulungan po ang mga bata na magkaroon ng school building, mabigyan po sila mga school supplies, higit sa lahat especially grade 1 students.
for them to be inspired to study pag alam nilang meron po silang gamit. At isa po hanggang bundok po, nakapagpatayo po kami ng school building para masiguro lang namin yung malalayo naming mga bata ay makapag-aral. So, isa pa po, yung mga nasa isla namin na mga bata na ang paaralan ay elementarya lamang at yung school ng high school ay kailangan nandun sa patag, sa poblasyon at kailangan tumawid pa po ng tubig. Binigyan din po namin sila ng mga bangka na siyang susundo at maghahatid sa kanila sa patag para doon mag-aral ng high school at meron din pong bangka na maghahatid sa kanila pabalik sa isla. Because I personally believe education is very, very important. Lalo na po ngayon, computer age na. It's not enough na ang mga bata ay nag-aaral lang. They have to be competitive, which means kailangan mabigyan po sila ng mataas na edukasyon. At ngayon naman po, miski yung aming po mga daycare centers para po sa ating mga anak na maliliit, itinaas na rin po namin ito into OB Montessori Learning System. Na sa ganon, bata pa lamang po, formative age, dapat ready na sila pagpasok ng elementarya, sekundarya, hanggang makapag-kolehiyo. So, perfect preparation for them. So, E is for education. Also for environment. I am an environmentalist. Naniniwala po ako na importante po ang kalikasan para po sa kabuhayan ng mamamayan. Kaya ako po ay napakabait sa mga investors. You can come in, but not at the expense of our environment. Dahil isa po yan sa napakalaking kayamanan po ng aming lalawigan. So A stands for agriculture. Batangas is still 60% agriculture. Kaya kung meron po man po kami po pwedeng itulong pa sa amin po mga magsasaka, sa amin po mga mangingisda, sa amin mga nagbababoy, magtutubo, nakasuporta po kami sa kanila sa abot ng aming makakaya bilang tulong sa kanilang kabuhayan. So, R stands for roads, infrastructure. Bakit? Importante po na masimentuhan po namin lahat ang kalye, most especially provincial roads. In fact, natapos na po namin yan last December. So, bakit importante po na masementuhan at maging maganda ang daan ng provincial roads? Dito po nakasalalay ang kabuhayan po ng mga Batanggenyo. Less cost yan para sa kanila, less gasolina, sa kanilang pangangailangan pag maayos po ang kalye. Kaya isa rin po yan sa binigyan po namin ng prioridad. Also, bakit inayos ang kalye? So that investors can come in. More investors coming in our province, more job opportunities for Batanggenyos. We see to it that we are friendly to them, hindi po namin sila pinahihirapan, but ang isa lamang po sinisiguro ko, pag pumasok kayo ng Batangas, ang priority na dapat i-employ nyo at dapat magtrabaho sa inyo, Batanggenyo. So doon lamang po ako mahigpit. At pumapasyal po ako sa mga planta dito para siguraduhin na ang empleyado nila dapat mas marami ang Batanggenyo. So, importante po yung roads infrastructure sa amin. T stands for tourism and technology. Batangas is so beautiful. At ang maganda lamang din po sa amin ngayon, yung access ng pagpunta dito ay napakadali na because of StarToll. So, nasa proseso po kami ngayon na iminamarket namin ang kayamanan ng Batangas. Unang-una na po sa magaganda naming heritage, mga simbahan, the food that we have, yung mga sites dito ng amin pong may pinagmamalaking tourism spots ng panahon pa ng Espanyol, andi dito po lahat yon. Good food, andi dito po lahat yon sa Batangas. So, tourism, we're giving importance and priority to tourism. We are marketing our province very well, pero kailangan mas pa, come and visit us. At ganun din po, T stands for technology. Lahat po ng pwede namin itulong when it comes to IT or information technology, ginagawa po namin yon in order for them to be competitive mula po sa mga estudyante. And S stands for security. Ang ating pong kapulisan ay hindi po devolved sa lokal. So, importante po ang peace and order ng inyong lugar because lahat ng binanggit ko ay baliwala pag wala pong peace and order ng inyong lugar. I am not saying walang krimen ng Batangas, but I can brag about it na kahit paano manageable naman. We give full support sa amin pong mga kapulisan, sa kanila pong mga pangangailangan. Mula po sa gasolina,
ganon din po sa pangangailangan ng mga barel, computers na kakailanganin, sasakyan, motorcycle, mobile cars, na lahat ng pangangailangan nila, naglalaan po kami ng pondo dyan just to support them so that they can help us maintain peace and order in our province. So, sa ngayon po, we concentrate on Hearts program. Dito po kami nakafocus. We want to enhance our programs. We want to be innovative, ilagay yung mga bagong proyekto na may kinalaman sa panahon ngayon para mas maging epektibo po ang serbisyo namin sa kanila. Para makasiguro po ako na tama po ang direksyon ng pagpapatupad po namin ng aming po mga programa, ay nagpagawa po ako ng isang tinatawag na data gathering tool or ang tinatawag po naming CBMS, Community-Based Monitoring System. Sa 80 lalawigan sa buong bansa, isa po kami sa 7 lalawigan na nagpapatupad po ng sistemang ito. At sa totoo lang po, nakita ko po kung gaano ka-epektibo ang sistema ng CBMS. Ito po ay may kinalaman sa totoong pagkalap ng mga datos tungkol po sa pamumuhay po ng amin pong bawat pamilya, ng bawat barangay, ng bawat bayan at sa buong lalawigan. Isang perfect example po ng CBMS or Community-Based Monitoring Survey, dito po lumabas po sa datos nila na meron pong naging problema sa tinatawag naming access sa sanitary toilet. Na ang ibig sabihin, marami pa po palang mga kabahayan na walang palikuran. So, ang ginawa po namin ay namahagi po kami ng mga tinatawag natin mga toilet bowls, construction materials, para po nang sa ganon ay makayari sila ng isang palikuran. Pero, sa amin po manggagaling yung mga materyales, pero ang labor ay sa kanila. At habang ginagawa po nila yon ay may tinatawag kaming food for work, na habang ginagawa, meron din kaming pakain sa kanila. So, malinaw lamang ang gusto naming ipamahagi sa kanila na ang bagay dapat teamwork. We will do our share, but they have to do their share too. Isa pa rin po, isang ehemplo na lang. Nalaman din po namin through CBMS na marami po mga bahay na hindi na pinakikinabangan ng ating po mga nangangailangan na kababayan. So, dahil po sa datos na yon at sa resultang yon, kami po ngayon ay nakagawa ng programa kung saan kami po ay namimigay ng 50,000 worth of construction materials na ibinibigay po namin sa pamilya, pero ang labor ay sa kanila din. Again, meron din pong food for work doon, and at the same time, pag nabuo na po yung bahay, meron na silang maayos na tinitirhan. So, that is teamwork. Ang higit pa hong napaka-importante na masasabi ko pong napakalaking tulong po sa akin at sa akin pong administrasyon ay yung tinatawag po nating suporta, kooperasyon, pakikiisa, yung tinatawag po naming partnership, teamwork of course, ng akin pong mga kawani, ganon din po ang miyembro ng aking sangguniang panglalawigan. Importante po yan na mag-partner kayo na sa ganon the executive and legislative. Hindi mahihirapan ng executive pag walang suporta ng kanyang sanggunian. And vice versa, hindi rin makakapagserbisyo ng tama ang sanggunian kung hindi rin naman nararapat at maaprubahan ng executive. So the partnership of legislative and of course the local chief executive is very, very important. Ganon din po ang pakikisama po at partisipasyon po ng mga mayors, ganon din po ng mga barangay officials, na sa ganon po ay mas maging matagumpay ang aming po mga pangunahing mga programa. Kasi mas mabilis po namin nakakamit yung tinatawag po naming target namin na mabigyan po ng resulta yung mga pangangailangan. At ang lahat po ng ito ay base po sa amin pong Executive Legislative Agenda o ELA. At ganun din po yung tinatawag naming Annual Investment Plan na sa totoo lang po ay napakahigpit at masusi po naming binabalangkas o pinag-aaralan. Ang hangad po ng ating Pangulong Pinoy na magkaroon ang mga kababayan natin ng magandang buhay, makalikha po ng maraming trabaho, mabawasan po yung kahirapan, at tumibay po yung buhay at kinabukasan ng ating po mga mamamayan. Ito rin po ang hangad namin dito po sa aming mga kababayan sa Batangas. At syempre, katulong po kami ng ating pong Pangulong Pinoy. For a government to be effective, it must involve everyone in the process of decision-making and in the process by which decisions are implemented. There must be a teamwork and partnership
There must be accountability and transparency. It must be efficient and responsive. And with a kind of government, with good governance, change is possible. So it can maximize the utilization of resources, which means the limited resources that we have o yung pondong meron po tayo ay mapupunta sa dapat na kailangan puntahan sa pangangailangan ng ating pong mga kababayan. So it can focus on the priority needs and it can formulate and adopt responsive programs. So therefore, it can make a significant difference in the lives of our people. Marami po akong natutunan sa akin pong 15 paglilingkod bilang isang public servant. And now I'm going on my another 3 years. But you know what? As long as you serve from your heart, alam niyo po ang pulso ng tao, I think makakaya nating matulungan at marisolbahan ang pangangailangan ng mga taong nagtiwala sa atin. But sabi ko nga, I cannot do this alone. Pinaninindigan po namin ang aming pong motto sa lalawigan ng Batangas na kailangan isang ating pinatutunguhan for us to be successful. Ang motto po namin, common vision, anong gusto niyo sa lalawigan, common values, values that we should preserve, values that we should follow, and shared responsibilities. Each and every one of us has a responsibility. We will do our share, but you have to do your share too. And up to now, it's still a learning process. But I thank God for all the blessings now that I am serving my bigger family here in the province of Batangas.